Kamusta po kayo? Ako si Dr. Roberto de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan. Ang aking dedikasyon ay tulungan ang mga nakatatandang lalaki na maibalik ang kanilang sigla, lakas at kumpiyansa. Ngayon, may mahalaga akong kailangang ibahagi isang bagay na maaaring magpabago sa inyong pananaw sa inyong katawan at kagalingan marahil panghabambuhay. Malamang ay ginagawa nyo na ito sa loob ng maraming dekada at walang sino man ang nagbigay babala sa inyo. Ngunit pagkatapos ng edad na time ko ang mismong akto ng masturbasyon o pagbibigay sarap sa sarili ay maaaring tahimik na umuubos ng inyong enerhiya, nagpapahina sa inyong mga ereksyon at nakapipinsala sa inyong kalusugan sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi po ito pananakot. Ito ay isang medikal na katotohanang paulit-ulit kong nakikita sa aking klinika. Karamihan sa mga kalalakihan ay naniniwala na ang masturbasyon ay laging ligtas at may benepisyo pa nga. Pero paano kung hindi ito ganap na totoo pagkatapos ng isang tiyak na edad? Paano kung ang paraan ng inyong paggawa nito ngayon ay nagdudulot ng tahimik na pinsala, hindi dahil ang akto mismo ay mali, kundi dahil nagbago na ang inyong katawan at walang nagturo sa inyo kung paano umangkop? Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang mga karaniwang pagkakamali na tahimik na nakapipinsala sa mga kalalakihang higit sa 65 anyos at ipapakita ko sa inyo kung paanong ang maliliit na pagbabago ay maaaring magpaningas muli ng inyong enerhiya, muling buuin ang inyong kalusugang sexual at ibalik ang inyong kumpiyansa. Ngunit una, kailangan ko kayong tanungin, napansin nyo ba na ang mga bagay-bagay ay hindi na katulad ng dati? Bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay isang lalaking higit sa 10 anyos na naghahangad na manatiling matalas, ang isip malakas, at may kontrol sa inyong kalusugan, umaasa akong magiging mahalaga ang impormasyong ito para sa inyo. Kung ang paksang ito ay tumutugon sa inyo, mangyaring i-type ang 1 sa comment section kung binabasa nyo ito online. Kung hindi naman, i-type ang 0. Lagi ko pong nais na mapabuti ang aking serbisyo at maibigay kung ano talaga ang inyong kailangan. Ngayon, talakayin natin ang unang pagkakamali. At ito'y isa sa pinakamadalas kong nakikita. Unang pagkakamali, paggamit ng sobrang puwersa o agresibong paraan. Hindi na mabilang ang mga nakatatandang pasyenteng lalaki na umupo sa aking harapan at sinabi ang parehong bagay, karaniwan, nang may halong kaba sa kanilang tawa. Dok, 40 taon ko na pong ginagawa ito sa ganitong paraan. Bakit ko pa babaguhin ngayon? At naiintindihan ko po iyon. Ang mga dating gawi ay nagdudulot ng kaginhawahan, lalo na kung epektibo naman ito sa loob ng maraming dekada. Ngunit narito ang katotohanang madalas kong kailangang iparating ng may kahinahunan, ngunit may diin, ang higpit ng hawak at bilis na ginagamit ninyo noong kayo'y mas bata pa ay maaaring isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kayo nakakaramdam ng pamamanhid, pagkabigo o kawalan ng koneksyon ngayon. Noong kayo'y nasa 20s o 30s, matalas pa ang inyong mga nerve endings, malakas ang sirkulasyon at kaya ng inyong katawan ang mas magaspang na uri ng estimulasyon.
Ngunit pagkatapos ng iepistemo, nagbabago na po ang sitwasyon. Ang mga tissue sa paligid ng ari ay nagiging mas delikado, ang daloy ng dugo ay hindi na tulad ng dati, at natural na bumababa ang pagiging sensitibo ng mga nerbiyos. Kung ano ang dating kayang-kayang bawiin ng inyong katawan ngayon ay nag-iiwan na ng epekto. Ang paggamit ng sobrang puwersa, lalo na sa mabilis o agresibong paraan, ay maaaring unti-unting magpamanhid sa mga nerbiyos. Ang nagsimula bilang isang ugali para mas mabilis na makarating sa sukdulan ay maaaring dahan-dahang umagaw sa inyong pakiramdam. Ang ilang kalalakihan ay nagsisimulang mapansin na mas matagal bago sila makaramdam ng anuman o hindi na kasing responisbo ang kanilang mga ereksyon ng bilyong nang hindi namamalayan na ito pala ay resulta ng maraming taon ng labis na estimulasyon na tahimik na pumagod sa kanilang sistema. Ito'y tinatawag kong tahimik na pagkondisyon. Hindi nyo ito napapansin dahil ito'y napakabagal. Ngunit isang araw, ang sarap ay parang mapurol na ang orgasmo ay nagiging mekanikal, at ang masama pa, kahit nakasama ang isang kapareha, nagiging mahirap nang makaramdam ng tunay na pagkaakit nang hindi ginagaya ang parehong puwersa, ang parehong tindi na madalas ay hindi naman angkop sa tunay na intimasya. Hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa kamalayan. Ang inyong katawan ay hindi bumibigay sa inyo. Ito'y humihiling na inyong pakinggan na magbago. Ang mas magaang na haplos, mas mabagal na tempo, at mas maingat na pamamaraan ay maaaring muling buhayin ang pagiging sensitibo. Mayroon akong mga pasyente na nasa kanilang 70s na nagsabing hindi na nila naramdaman ang ganoong kasigla sa loob ng maraming taon dahil lamang sa natutunan nilang muling kumonekta sa kanilang sarili ng mas banayad. Maaaring maliit na bagay ito pakinggan, ngunit ang pagbabago mula sa pagkiskis patungo sa pakiramdam ay maaaring maging napakalalim. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay. Ito'y tungkol sa pagbabalik ng isang bagay, lalim presensya, maging ang kagalakan. At ngayong nauunawaan na ninyo ang pisikal na epekto ng puwersa, hayaan nyo akong tanungin kayo nito. Napansin nyo ba ang inyong sarili na paulit-ulit na lang sa parehong mental na rutina sa tuwing ginagawa ito, inuulit ang parehong pantasya, ang parehong eksena ng paulit-ulit? Kung oo, ang ginagawa ninyo sa inyong isipan ay maaaring kasing pinsala ng ginagawa ninyo sa inyong katawan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung narito pa rin kayo at ito'y tumutugon sa inyo, mangyaring i-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong sumusubaybay kayo. Pinapahalagahan ko ang inyong pananatili sa akin. Ngayon, magpatuloy tayo at suriin ang susunod na punto. Ikalawang pagkakamali, pananatili sa parehong paulit-ulit na pantasya. Naalala ko ang pakikipag-usap ko sa isang pasyente na nagngangalang Ricardo, 48 anyos, byudo, tahimik ngunit tapat. Sinabi niya sa akin na ginagamit niya ang parehong pantasya sa loob ng maraming taon. Epektibo kasi, Dok, sabi niya na may bahagyang ngiti. Alam ko kung paano makarating doon ng mabilis at ayokong magsayang ng oras sa pagsubok ng bago. Naiintindihan ko po.
Kapag nakahanap ka ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng ginhawa, mahirap itong bitawan. Ngunit ang paulit-ulit na iyon, ang parehong kwento, ang parehong imahe, ang parehong mental na landas ng paulit-ulit, ay maaaring tahimik na sumira sa natural na tugon ng utak sa kasiyahan. Kita niyo po, ang utak ay nakadisenyo para tumugon sa mga bagong bagay. Ganyan tayo nag-evolve. Bawat bagong tanawin, amoy, o karanasan ay nagtitrigger ng pagbugso ng dopamine, ang neurotransmitter na responsable para sa pagnanasa, sigasig at motibasyong sexual. Ngunit kapag ang utak ay pinapakain ng parehong input araw-araw, nagsisimula itong hindi na ito pansinin. Ang tama ng dopamine ay lumiliit, ang sarap ay kumukupas, at nang hindi namamalayan, maaaring kailanganin nyo na ng mas matitinding pag-iisip o mas ekstremong mga senaryo para lang maramdaman ang dating nararamdaman mula sa isang simpleng bagay. Ito ay maaaring humantong sa isang mapanganib na siklo, hindi lang pagkabagot, kundi isang emosyonal na pagkalayo sa sarili ninyong katawan. Kung ano ang dating parang intimo ay nagiging automatiko. Maraming kalalakihan ang nagsasabi sa akin na sila'y nakakaramdam ng pagkakadiskonekta, na para bang ginagawa na lang nila ito para matapos sa halip na makaranas ng anumang tunay na kasabikan o koneksyon. Sa ilang mga kaso, nagsisimula pa silang mahirapan sa pagkaakit kapag kasama nila ang isang tunay na kapareha, dahil ang utak ay naging masyadong nakakabit sa isang makitid na mental na script na hindi tumutugma sa realidad. Nang sabihin ko ito kay Ricardo, natigilan siya at natahimik. "Hindi ko naisip yan ng ganyan," sabi niya. "Pero may punto ka. Nitong mga huli, kahit na ako'y labasan, hindi na ako gaanong nakakaramdam." Kita niyo po, hindi ito tungkol sa pag-abandona sa pantasya. Ito'y tungkol sa pagpapalawak nito, pagbibigay pahintulot sa inyong isipan na mag-explore ng bago at mas malusog na mga landas. Minsan nangangahulugan ito ng pag-iisip ng iba't ibang sitwasyon. Sa ibang pagkakataon, nangangahulugan ito ng higit na pagtuon sa sensasyon, emosyon at presensya sa halip na sa isang nakapirming mental na imahe. Ang utak ay hindi kapani-paniwalang madaling umangkop kahit na sa edad na 65, 75 o 85. Sa pamamagitan ng intensyon at pagsasanay, maaari ninyong muling gisingin ang kislap na iyon, makaramdam ng higit na pakikilahok at maging magdala ng mas malalim na uri ng kasiyahan sa inyong buhay. Ngunit kung may papel ang nangyayari sa inyong isipan, paano naman ang inyong mga emosyon? Paano kung ang tunay na dahilan kung bakit kayo naghahanap ng kaginhawaan ay hindi pagnanasa, kundi isang bagay na mas mabigat, mas malalim? Pag-usapan natin iyan sa susunod, dahil ito'y mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo. Ikatlong pagkakamali, paggawa nito. Dahil sa pagkabalisa, kalungkutan o nakasanayan lamang. Hindi pa katagalan, isang lalaki na nagngangalang Pablo ang pumasok sa aking opisina. Siya ay 73 anyos, retirado, diborsyado at namumuhay mag-isa. Mukha siyang pagod, hindi pisikal kundi emosyonal. Habang kami nag-uusap, inamin niya ang isang bagay na hindi madalas sabihin ng malakas ng maraming lalaki sa kanyang edad. "Hindi ko na nga sigurado
kung ginagawa ko pa ito dahil gusto ko. Minsan pakiramdam ko lang ay walang laman ang dibdib ko at ang paghipo sa sarili ay nakakatulong sa akin na makalimot sandali. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil hindi nag-iisa si Pablo. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, marami ang nagdadala ng hindi nakikitang pabigat. Ang pagkawala ng asawa, ang pagkupas ng layunin, pagkatapos ng pagre-retiro, ang lumiliit na bilog ng mga kaibigan, o simpleng tahimik na kirot ng pag-iisa. At minsan, ang masturbasyon ay nagiging hindi na tungkol sa kasiyahan, kundi tungkol sa pagtakas, isang mabilisang kaginhawaan para pamanhidin ang hindi mapakali, isang ugali para punan ang katahimikan. Ngunit kapag ang akto ay itinutulak ng stress, kalungkutan, o ugali sa halip na tunay na pagnanasa, nagbabago kung ano ang iniuugnay ng katawan at isipan sa pagkaakit. Sa paglipas ng panahon, ang kasiyahan ay nawawalan ng ningning. Ang pakiramdam pagkatapos ay hindi nagdudulot ng ginhawa. Nagdudulot ito ng pagkakasala o mas malalim pangang pakiramdam ng kawalan. Maaaring mapansin nyo na mas madalas nyo itong ginagawa, ngunit mas kaunti ang inyong kasiyahan o bumababa ang inyong mood pagkatapos sa halip na umangat. Walang masama sa pangangailangan ng aliw. Lahat tayo ay nangangailangan nito. Ngunit kapag ang sariling pagbibigay kasiyahan ay nagiging pamalit sa emosyonal na koneksyon o paghilom, nagsisimula itong mag-backfire. Nagsisimulang iugnay ng utak ang paghipo hindi sa kagalakan kundi sa pag-iwas, at natututunan ng inyong katawan na ang estimulasyon ay nakatali sa kalungkutan o stress, hindi sa intimasya. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang kasiyahan ay dapat parang regalo, hindi isang mekanismo para makayanan ang problema. At ang inyong relasyon sa inyong katawan ay dapat nakabase sa pangangalaga, hindi sa pagtakas. Kapag kayo'y huminto, sandali huminga at tanungin ang inyong sarili, ginagawa ko ba ito dahil masarap ang pakiramdam ko o dahil ayaw kong maramdaman ang ibang bagay? Doon nagsisimula ang paghilom. Magugulat kayo kung gaano karaming kalalakihan ang muling nakakatuklas ng mas malalim na kasiyahan sa pamamagitan lamang ng pagiging mas presente, mas intensyonal, pinapalitan ang rutina ng pagkamausisa at tinatrato ang sariling haplos hindi bilang isang shortcut, kundi bilang isang sandali ng tunay na koneksyon sa sarili. Ngunit narito ang bagay, kahit na ginagawa nyo ang lahat ng tama sa emosyonal na aspeto, ang inyong katawan ay meron pa ring iba't ibang pangangailangan pagkatapos ng 65. Kung ano ang dating gumagana ng walang kahirap-hirap ay maaaring mag-iwan sa inyo ngayon ng pakiramdam na ubos ang lakas, malabo ang isip o basta't hindi maganda ang pakiramdam. Kaya ano ang nangyayari sa ilalim sa hormonal at pisikal na aspeto, iyan ang kailangan nating tingnan sa susunod. Kung nagbabasa pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumutugon sa inyo, mag-iwan ng numerong 1 sa comments para malaman kong narito kayo at nakikinig. Ipagpatuloy natin ang momentum na ito habang lumilipat tayo sa ika-4 na punto. Ika-4 na pagkakamali. Pagbabalewala sa papel ng pagpapagaling, recovery at mga hormone. May isang bagay akong nais na mas maunawaan
ng mas maraming kalalakihan, lalo na ang mga nasa huling bahagi ng kanilang 60s, pataas ang inyong katawan ay hindi na bumabawi sa paraang tulad ng dati. At hindi iyon isang kapintasan, iyon ay kalikasan. Gayunpaman, napakaraming nakatatandang lalaki ang patuloy na pinipilit ang kanilang sarili na parang sila ay 30 pa rin, hindi man lang humihinto para isaalang-alang na kung ano ang nangyayari sa ilalim ay maaaring tahimik na nagpapahina sa kanila. Mayroon akong isang pasyente, si Gerardo, na dumating na dismayado. Pagod na pagod ako pagkatapos, sabi niya sa akin. Hindi lang pagod, parang ubos sa isip at katawan. Ginagawa niya ito araw-araw, minsan 2 beses. Iniisip na pinapanatili nitong malusog ang kanyang sistema. Ang hindi niya namamalayan ay nahihirapan na ang kanyang katawan na makasabay hindi lang sa sexual na aspeto kundi pati na rin sa hormonal. Pagkatapos ng 65, natural na bumababa ang antas ng testosterone. Hindi na iyan sorpresa. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay ang madalas na pagpapalabas, ejaculation, ng walang sapat na pagpapagaling ay maaaring lalong makagambala sa inyong hormonal rhythm. Bawat sukdulan ay pansamantalang nagbabago sa inyong antas ng dopamine, prolactin at testosterone. Lahat ay pangunahing manlalaro sa sexual na pagnanasa, mood at enerhiya. Kung hindi nyo binibigyan ng sapat na oras ang inyong sistema para mag-reset, maaari kayong magsimulang makaramdam ng kawalan ng gana, kawalan ng motibasyon o pagkalito ng hindi nauunawaan kung bakit. Hindi sa masama ang masturbasyon. Ito'y ang sobrang dami, sobrang dalas ng walang pahinga ay maaaring makasira ng balanse. At hindi tulad noong kayo'y mas bata pa, ang inyong mas matandang katawan ay hindi handa na iproseso ang hirap na iyon sa parehong paraan. Ang inyong nervous system ay nangangailangan ng oras para mag-recalibrate. Ang inyong hormonal engine ay nangangailangan ng sandali para muling magkarga. Nang makatrabaho ko si Gerardo, hindi namin inalis ang ugali, ngunit inayos namin ang ritmo. Nakahanap kami ng bilis na tumutugma sa kung ano talaga ang nararamdaman ng kanyang katawan, hindi kung paano niya iniisip na dapat itong gumanap. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang enerhiya, lumalim ang kanyang tulog, at nagsimula pa siyang magising na may mga ereksyon sa umaga, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang aral dito ay ito: pakinggan ang inyong katawan, hindi ang inyong mga dating rutina. Subaybayan kung ano ang inyong nararamdaman pagkatapos, hindi lang sa sandaling iyon, kundi kinabukasan. Kayo ba ay puno ng enerhiya na katuon? O pakiramdam nyo ba ay watak-watak at pagod? Ang feedback na iyon ang inyong gabay. At habang ang pagpapagaling at mga hormon ay mahalagang piraso ng palaisipang ito, mayroon pang isang huling pagbabago na maaaring magdala sa inyong buong karanasan sa ibang antas. Ito'y isang bagay na madalas na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki, gayunpaman, hawak nito ang kapangyarihan na ibalik hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi pati na rin ang emosyonal na koneksyon. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5 pagkakamali, pagturing sa inyong ari na ito lamang ang pinagmumulan ng kasiyahan. Naaalala ko
ang isang tahimik at tapat na pakikipag-usap sa isang lalaki na nagngangalang Valerio 76 anyos, matalas pa rin ang isip, ngunit kitang-kita ang daladalang pagkadismaya. May sinabi siyang malalim na tumatak sa akin. Hinahawakan ko ang aking sarili, ngunit parang may hinahabol akong hindi ko na maabutan. Parang hindi na nakikinig ang katawan ko. Habang kami nag-uusap, tinanong ko siya ng isang tanong na wala pang nagtanong sa kanya noon. Kailan kayo huling nag-explore ng kasiyahan na lampas pa sa inyong ari? Tumingin siya sa akin na para bang pinagsasalita ko siya ng ibang wika. At iyan ang problemang kinakaharap ng napakaraming kalalakihan, hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil hindi sila kailanman tinuruan ng iba. Mula sa murang edad, ang kasiyahan ng lalaki ay nakasentro sa isang bahagi ng katawan, isang pukus, isang resulta. Lahat ng iba pa, ang dibdib, ang hininga, ang batok, ang panloob na hita, maging ang mga emosyon ay naiiwang hindi nagagalaw, hindi na-e-explore. Ngunit habang tayo'y tumatanda, ang mga landas na dating madaling umilaw ay hindi palaging sumisiklab sa parehong paraan. Bumabagal ang sirkulasyon, maaaring pumurol ang mga nerve endings, at maaaring magbago ang sensasyon. At kapag patuloy nating ipinipilit ang lahat ng ating atensyon sa iisang lugar, nawawala sa atin ang pagkakataong matuklasan ang mas malalim na mga layer ng kasiyahan na aktwal na inilalabas ng pagtanda kung handa tayong makinig. Nagsimulang mag-eksperimento si Valerio sa mabagal na paghaplos, hindi lamang sa ibaba ng baywang kundi sa buong katawan niya. Natutunan niya kung paano unti-unting buuin ang sensasyon, kung paano huminga kasabay ng pagkaakit sa halip na magmadali patungo sa dulo. Sinubukan pa niya ang banayad na masahe sa prostate at nagulat siya sa dami ng sensasyon na hindi pa niya nararanasan noon. Sa loob ng isang buwan, sinabi niya sa akin na hindi lamang siya nakaramdam ng mas maraming kasiyahan, mas naramdaman niyang buhay siya na para bang muling kumukonekta ang kanyang katawan sa mga paraang hindi niya akalaing posible. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng inyong mapa, hindi sa pagsuko ng kung ano ang alam nyo, kundi sa pagdaragdag. Dito pagtuklas na ang kasiyahan ay hindi palaging tungkol sa tindi. Minsan ito'y tungkol sa presensya, lambot, kabagalan. At sa pagbabagong iyon, maraming kalalakihan ang muling nakakatuklas ng pakiramdam ng kabataan, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng kamalayan. Kaya ngayon natalakay na natin ang 5 tahimik na pagkakamali. Ngunit nananatili ang tanong, ano ang hitsura ng tunay na pagbabago? Paano ninyo gagamitin ang kaalamang ito at gagawin itong isang bagay na magpapabago sa inyong kalusugan, inyong enerhiya, inyong kumpiyansa? Sa huling bahagi ng artikulong ito, ipapakita ko sa inyo ng eksakto iyon, hakbang-hakbang, simula sa isang kasanayan na itinuturo ko sa bawat lalaking higit sa 25 anyos na pumapasok sa aking klinika. Hindi nyo gugustuhing makaligtaan ito. Paniniwalang huli na ang lahat para magbago. Kung may isang paniniwala akong nakitang pumipigil sa mas maraming kalalakihan kaysa ano pa man, iyon ang pag-iisip na huli na ang lahat. Huli na para baguhin ang mga ugali, huli na para makaramdam muli ng tunay na kasiyahan, huli
na para pagalingin kung ano ang tahimik na sumasakit sa loob ng maraming taon. At naiintindihan ko po ang pakiramdam na iyon kapag namuhay ka sa isang tiyak na paraan sa loob ng mga dekada, ginagamit ang parehong mga pattern, tumutugon sa parehong paraan, madaling maniwala na hindi na kayang umangkop ng katawan o na parang napalampas mo na ang iyong pagkakataon. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang katotohanang nakita ko sa aking mga pasyente at maging sa sarili kong paglalakbay bilang isang lalaking tumatanda, hindi kailanman huli para muling kumonekta sa inyong sarili. Marami na kayong natutunan sa pagbabasa lamang nito. Alam na ninyo ngayon na ang paggamit ng sobrang puwersa ay maaaring magpamanhid sa mga nerbiyos na nagiiwan sa inyong manhid sa halip na nasisiyahan, na ang pag-asa sa parehong mental na paulit-ulit ay maaaring magpapurol ng pagnanasa na iniiwang gutom ang inyong utak sa bagong estimulo, na kapag kayo'y kumikilos dahil sa kalungkutan o pagkabalisa sa halip na tunay na pagnanasa, ang kasiyahan ay nagiging isang maskara, hindi isang regalo. Nauunawaan na ninyo ngayon na ang inyong katawan, ang inyong mga hormon, ang inyong nervous system ay nangangailangan ng oras para makabawi, magpahinga, muling bumuo. At marahil sa unang pagkakataon, narinig ninyo na ang inyong kasiyahan ay hindi kailangang magsimula at magtapos sa inyong ari, na ang inyong buong katawan ay nakadisenyo para sa intimasya, sensasyon at emosyonal na koneksyon. Hindi lamang po ito mga payo, ito'y mga paalala na ang inyong kalusugang sexual ay buhay pa, na kayo ay isa pa ring lalaki na may mga pagnanasa, may kapangyarihan, may kakayahang umunlad anuman ang inyong edad. Ang pinakamakabuluhang mga transformasyon na aking nakita ay hindi nagmula sa mga lalaking sinusubukang ayusin ang kanilang sarili, kundi mula sa mga sa wakas ay nagbigay ng pahintulot sa kanilang sarili na makaramdam muli, na magdahan-dahan, na maging mausisa, na humipo, hindi lamang ng may pagmamadali, kundi ng may kabaitan. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nasa huling bahagi ng kanilang 70s na bumalik sa akin na may luha sa kanilang mga mata, hindi dahil sila'y nahihiya, kundi dahil may naramdaman sila sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi lamang sa kanilang katawan, kundi sa kanilang mga puso. Isang pakiramdam ng dignidad, isang pagbabalik ng tiwala, isang tahimik, matatag na uri ng pagmamalaki. Kaya narito po ang iiwan ko sa inyo, isang aral sa buhay, kung maituturing ang inyong paglalakbay sa pagtuklas sa sarili at kagalingan ay walang expiration date. Hindi ito tungkol sa paghinto ng isang bagay. Ito'y tungkol sa pag-e-evolve nito. Ang inyong katawan ay maaaring mas matanda na, ngunit tumutugon pa rin ito sa atensyon, respeto at pangangalaga. Hindi kayo sira. Kayo'y huli na lang para sa ibang pamamaraan, isa na tumutugma sa kung sino kayong lalaki ngayon, hindi sa batang lalaki na dati kayo. At ang lalaking iyon ay nararapat na makaramdam na muling ganap na buhay. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kahit isang bahagi lang nito, inaanyayahan ko kayong maglaan ng sandali at ipaalam sa akin. Kung nakakita kayo ng halaga rito at binabasa ito online, pakiclick ang like o share ang artikulong ito
sa isang kaibigan kapatid o sino mang mahal ninyo sa buhay na maaaring kailangang marinig ito. Ang mga ganitong usapan ay bihira pa rin at ang inyong pag-share ay maaaring maging dahilan para isa pang lalaki ang sa wakas ay makaramdam na siya'y nakikita, nauunawaan at muling umaasa. Nais ko rin pong marinig mula mismo sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumatak sa inyo o kung ano pang mga tanong ang mayroon kayo. Binabasa ko po ang bawat isa. Ituring ninyo itong isang komunidad ng mga kalalakihan na handang bawiin ang kanilang kalusugan, isang tapat na usapan sa bawat pagkakataon. Kaya't mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin. At kung nais nyo pa ng mga ganitong kaalaman, maaaring mag-subscribe kung may opsyon o simpleng abangan ang iba pang mga talakayan. Hindi po kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.